Pag-uusapan naman natin sa araw na to guys, no, tungkol naman sa mga demonic objects na hindi natin dapat ipasok sa tahanan natin, or kung meron man tayo nakapasok sa tahanan natin, dapat nating alisin ito or itapon natin, no, sunugin natin, no, kasi itong mga objects nito, ito ang magiging open door para ma-access tayo ng mga demon spirit, ng mga evil spirit, no. Kaya ito ay dapat ay pakaiwasan natin, kasi ano ang nakasaad sa Bible? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, and give no opportunity to the devil. Diba? Nakasaad nga dito na wag daw nating bigyan ng oportunidad ang devil para ma-access niya yung mga buhay natin. Kasi kapag nagpasok tayo ng mga demonic objects sa bahay natin, ang mga demonic objects na yan ay may naka-attach na evil spirit dyan. Yung evil spirit na naka-attach sa mga items na yan, yun ang magtutorment sa atin. Ang mangyayari sa atin kapag may mga demonic objects tayo sa bahay natin, mawala yung peace of mind natin, lalo na kung tayo mga Christians tayo, no? Kaya tayo na mga Christians ay may peace of mind tayo, kasi isa yan sa gift ni God sa atin. Kapag tayo totoong Christians, ipinagkakaloob niya yung peace of mind niya sa atin, di ba? Kapag may demonic objects na sa bahay ninyo, nakapasok sa loob ng tahanan ninyo, yung peace of mind ninyo ay mawawala, di ba? Mababalisa kayo kasi nga yung Holy Spirit na nakatira sa inyo, magre-react siya doon sa mga demonic objects na nakapasok sa bahay ninyo, dahil nga yun ay kasuklam-suklam na mga bagay yun sa paningin ng Diyos. Kaya magre-react yung spirit. Ang mangyayari sa inyo, mawalan kayo ng peace of mind, tapos magiging balisa kayo, di ba? Magkaroon kayo ng anxiety, di ba? Yan ang mangyayari sa inyo. At ang worst pa, kapag may mga demonic objects sa loob ng bahay ninyo, magkaroon kayo ng nightmare sa gabi, di ba? Babangutin kayo habang kayo natutulog, or di kaya magkaroon kayo ng oppression, di ba? Yan ang mangyayari sa inyo kapag itong mga demonic objects na ito hindi ninyo i-dispose sa bahay ninyo, di ba? At saka dapat ay ito pakaiwasan natin, baka mamaya ay hindi natin kabisado ang mga demonic objects. Ay dapat ay manood kayo sa video na ito, kasi ilalagay ko ang larawan ng mga demonic objects na itatakil ko sa video na ito, no? Ilalagay ko para ito ay makabisado natin, maging aware tayo, para maiwasan natin na huwag nating ipasok sa loob ng tahanan natin, no? So, ano-ano nga ba ang mga demonic objects na ito? Number 1 na talaga dyan, yung mga occult at saka witchcraft items, yung ginagamit ng mga occult practices or witchcraft practices, no? Ano nga ba ang mga items na ito? Tulad na lang ng tarot cards, di ba? Mga tarot cards na yan, siguro alam na ninyo kung ano ang itsura ng tarot cards, no? At saka pangalawa naman yung crystal ball. Yung crystal ball ay ginagamit ng mga witches ito para mamonitor nila yung mga Christians na minomonitor nila, no? At saka pangatlong halimbawa ay yung Ouija board. Ang Ouija board na ito ay isa siyang tool na ginagamit sa pakikipag-communicate sa mga spirits, mga spirit of the dead. Ito ay mga gawain ng mga kabataan, no? Ang Ouija board na ito, ganito siya, no? Ito ilagay ko sa screen, sa taas ng screen ko. Kabisaduhin ninyo para alam ninyo, no? Para maiwasan ninyo na huwag ninyong maipasok sa tahanan ninyo, or kung meron na nakapasok na sa tahanan ninyo, kailangan nyong itapon, kailangan nyong sunugin, kasi yan ang magpapahirap sa inyo, no? At saka, pang-apat naman na halimbawa ng items ng witchcraft at saka occult practices ay yung astrology charts. Papakita ko rin sa inyo kung anong itsura ng astrology charts, no? Nandiyan sa screen ko. Tignan yung maigi para makabisado ninyo. At saka, isa ding halimbawa dyan yung spell book, yung libro na nagtaglay ng rituals at saka magical recipes, no? Ayan ay pakaiwasan natin na huwag nating maipasok sa bahay natin, kasi yan ay demonic na items yan. At saka, isa pang halimbawa dyan ay yung pendulum. Yung pendulum na ito, nagsisilbi siyang antenna para nga makakonect siya sa subconscious wisdom ng tao at saka sa intuition ng tao. Diba? Nakaka-enhance siya ng mind ng tao, no? Ito yung purpose ng pendulum na ito. At ito ay demonic na bagay ito, no? Demonic objects ito, no? Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nito. Ganito siya. Ganito nasa screen ko. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng pendulum, no? Ganito ang itsura ng pendulum. Tapos, pangalawa naman na demonic objects na dapat ay pakaiwasan natin na huwag nating maipasok sa bahay natin, or kung mayroon man sa loob ng bahay natin, kailangan na natin itong pakawalan, itapon natin, or di kaya sunugin natin, ay yung mga objects na ginagamit sa New Age practice at saka counterfeit spirituality items, diba? Ang halimbawa dyan, ano nga ba itong mga items na ginagamit sa mga New Age practice?
Kristal ang number 1 na halimbawa dyan, no? Itong kristal na ito, ginagamit ito para sa energy healing, di ba? Pinaniniwalaan na siya nakakaalis siya ng mga negative energy, no? Pinaniniwalaan na kapag gumamit ka nitong energy healing na ito, ma-align ang energy mo. Ang hindi nyo alam, ang kristal na ito ay nagtataglay din ng energy na pwedeng magkapalit sa energy ng tao, di ba? Kapag ito ginamit niyo pang heal ng energy, hindi niyo alam, hinihigop na pala yung energy ninyo. Nagkapalit na ang energy ng kristal at saka yung energy niyo. At saka, pangalawang halimbawa, Dreamcatcher. Ipapakita ko rin sa inyo kung anong itsura ng Dreamcatcher. Ilagay ko sa screen. Sinasabing Dreamcatcher pero ang totoo Demon Catcher, no? Kasi demonic objects nga no? Tapos pangatlo naman, Sage. Marami ang gumagawa nito, susunog ng sage. Ang sage na to in Tagalog ay sambong, yung pinatuyong dahon ng sambong, no? Ginagawa ng iba ito kasi pinaniwalaan nila ang pagsusunog ng sage ay nakakapaglinis siya ng energy, no? Nakakapag-remove siya ng negative energy. Ang hindi ninyo alam, sa pamamagitan ng pagsusunog ninyo ng sage ay nag-i-invite kayo ng mas marami pang demon sa bahay ninyo, no? Kasi nakaka-attract ng demon itong herbs na ito, no? Kaya dapat ito ay iwasan ninyo. Pakita ko rin sa inyo kung anong itsura ng sage. Ilagay ko sa screen ko, no? Para malaman ninyo kung anong itsura, no? At saka, isa pang halimbawa ay yung mga horoscope books, yung mga mahihilig sa mga zodiac signs. Diba? Yung iba nagre-rely sa mga zodiac signs. Kahit ako, nung hindi pa ako born again, nagpapaniwala din ako dito sa horoscope, no? Nagre-rely ako kung ano ang magiging kapalaran ko sa taon na yon. Hindi natin alam, ito ay demonic na gawain pala ito, no? Kaya dapat ito ay pakaiwasan natin. Basta lahat ng mga bagay na no, ginagamit ng New Age practice, no? Ay huwag nating dapat ipasok sa bahay natin, no? Yung panglinis ng energy or pang-cleanse ng environment or pangpaalis ng negative energy, no? Kung tayo Christian tayo, wala nang ibang makakapaglinis sa atin, wala nang ibang makakahil sa atin kung hindi yung Holy Spirit ni God na nakatira sa atin, wala nang iba. At saka, pangatlo naman na demonic objects na wag nating ipasok sa bahay natin or kung nasa loob na ng bahay natin, kailangan nating i-dispose, kailangan nating itapon itong mga idols and false religion object. Ano nga ba itong mga idols at false religion objects na ito? Katulad na lang ng dekorasyon na yung rebulto ng Buddha, rebulto ni Mama Mary, rebulto ng mga santo. Marami sa atin, wino-worship pa natin itong mga ganitong rebulto, no? Rebulto ng Santo Niño, di ba? Yung mga ganong klaseng mga, basta mga lahat ng rebulto, lahat ng likha ng tao, na ipinapasok nyo sa tahanan nyo, tapos wino-worship nyo, nilalagay nyo pa sa altar ninyo, yan ay idol, di ba? Yan ay tinatawag na idol. Magkakasala kayo sa Diyos ng idolatry. Anong sabi ng Diyos? You shall have no other God before me. Siya lang dapat ang kinikilala nating Diyos. At saka anong sabi niya? You shall not make an image for yourself, di ba? Kahit na anong image pa yan, image pa yan ng mga katulad ng nilalang sa langit, katulad ng mga nilalang sa lupa, or katulad ng mga nilalang na ibaba ng lupa. Huwag tayong gumawa, huwag tayong maglikha dahil malinaw na yan ay nabibilong sa idolatry. Hindi tayo pwedeng sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil magkakasala tayo sa Diyos dahil iisa lang ang Diyos natin. Iisa lang ang dapat nating sambahin, yung Diyos na nasa langit. Iisa lang ang tagapagligtas natin, si Jesus Christ lang. Yun lang ang sambahin natin, di ba? Yung Savior natin, din yung nagligtas sa atin. Dapat doon tayo sumamba, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Na yung mga Diyos-Diyosan na yan ay walang mga kabuluhan yan. Hindi tayo bibigyan ng kaligtasan, hindi tayo bibigyan ng eternal life niyan. Kaya sumamba tayo sa nag-iisang Diyos. Yung nasa langit lang, di ba? Pang-apat naman na demonic objects na dapat huwag nating ipasok sa bahay natin or kung nasa loob na ng tahanan natin, kailangan nating itapon, kailangan nating sunugin, ay itong mga dark occult symbols. Katulad na lang ng pentagram na yan, or seeing eye, or voodoo doll, or evil eye symbols, or yung Leviathan cross, yung inverted cross, yung cross ni St. Peter, no, na nakabaliktad, no. Yan ay pakaiwasan natin, no. So, ilagay ko sa screen, no, para malaman ninyo, ma-identify ninyo kung ano nga ba ang itsura ng mga symbols na ito. Ilagay ko sa screen ko, lalakihan ko para malaman ninyo na ito ay mga demonic na symbols. Pakaiwasan natin na wag nating ipasok sa tahanan natin. Or kung nasa tahanan na natin ito, i-dispose natin. No? Ganito yung itsura niya, guys. Makikita nyo sa screen.
Sana kabisaduhin nyo para maiwasan ninyo at huwag na huwag ninyong hayaan na yan ay makapasok sa tahanan ninyo kasi hindi niyo alam yung mga object na yan ay nagkikerry yan ng demonic spirit kasi nga yan ay mga demonic objects, di ba? Panglima naman na demonic na objects or demonic na mga gawain na dapat ay iwasan natin, na huwag nating ipapractice sa loob ng bahay natin ay yung mga ungodly entertainment or media, no? Katulad na lamang nitong mga horror movies, yung mga movies na nakakatakot, no? Parang kapag nanood tayo nito ay magbibigay sa atin ng matinding takot ito, di ba? Ito pa yung magiging daan para mataniman tayo ng takot ng kaaway natin, para ma-access ng kaaway natin yung isip natin, di ba? Para ma-access ng kaaway natin yung emotions natin. Kaya wag nating hayaan na makapanood tayo nitong mga horror movies na to, no? At saka halimbawa pa dyan yung mga palabas na tungkol sa witchcraft, no? Yung tungkol sa mga occult practices, di ba? Dapat ito ipakaiwasan natin. At saka isa pang halimbawa dyan, yung mga secular music, yung mga non-religious music na parang nag-worship na kay Satan, nag-worship ng demons, or nagpo-promote ng addiction, nagpo-promote ng alcoholism, nagpo-promote ng drugs, no? Yung nagpo-promote ng pornography or idolatry. Yung tipo ng music na ang lyrics niya ay nagpo-promote ng kasamaan. 'Di ba? Dapat ay pakaiwasan natin yung ganung mga mga music, no? Kasi hindi natin alam, akala natin normal lang na gawain na makinig ng music. Ang hindi natin alam sa pamamagitan ng music na pinapakinggan natin, na access na pala ni Satan yung isip natin, para si Satan na ang mag-control sa isip natin. Kaya dapat ito ipakaiwasan natin. At saka iwasan din natin yung mga panuorin na nag-glorify sa demon, katulad na lang nitong mga vampires na to, itong mga zombies, yung mga palabas na nakikipag-usap sa spirit of the dead. Yan ay iwasan natin kasi yan ay open doors para sa mga kaaway natin, no? Pang-anim naman na demonic objects na dapat ay iwasan natin na huwag makapasok sa bahay natin, or kung nakapasok man sa bahay natin ay kailangan nating itapon, kailangan nating i-dispose, no? Itong mga false religion and cult items, itong mga items na nagmula sa mga peke na relihiyon, mga kulto na religion, no? Ano nga ba itong mga items na to? Katulad na lang nung libro ng Mormons, no? Kung alam kasi ninyo yung Mormons na yan, iba ang paniniwala nila dyan. Kung tayo Christian tayo, huwag tayong magpasok nitong, magtataglay nitong mga books ng Mormons kasi iba ang doctrine na pinapaniwalaan nila nun. Kaya dapat ito ay iwasan natin. Kung ayaw natin na tayo ng mga Christian ay maligaw tayo ng landas or maimpluwensyahan tayo nitong libro ng Mormons na ito, or kung ayaw natin na magkaroon tayo ng kalituhan regarding sa paniniwala natin dahil iba-ibang libro yung binabasa natin, mag-focus lang tayo sa Bible, yung Bible lang ng Christians ang natin, basahin natin kung ayaw natin na malito tayo. Tapos isa pang halimbawa diyan ng mga objects ng false religion ay yung Satanic Bible, di ba? May Satanic Bible, no? Jehovah's Witnesses literature, kasi itong book ng Jehovah na ito, iba din ang paniniwala nila, no? May ibang doctrine silang pinaniniwalaan, no? Kaya dapat ang libro nila, pagkaiwasan natin na huwag nating taglayin ito para hindi tayo malito, hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Kasi iba ang pinaniniwalaan nila kaysa pinakalagay sa Bible, di ba? Kaya ito ay iwasan natin na huwag makapasok sa tahanan natin, no? Kaya sana magkaroon tayo ng idea regarding sa mga bagay na ito para hindi ito ang magpahamak sa atin, no? Kasi tulad ng nakasaad sa Bible, anong sabi dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 26? And you shall not bring an abominable things into your house and become devoted to destruction like it. You shall utterly detest and abhor it, for it is devoted to destruction. Nakalagay nga dito, huwag nga tayong magpapasok ng mga kasuklam-suklam na mga bagay sa loob ng tahanan natin, dahil ito daw ang maging dahilan kung bakit tayo masira, mapapahamak tayo, kasi itong mga bagay na ito, devoted to destruction, yun ang nakalagay dito, no? Kaya ito ay pakaiwasan natin, kung ayaw natin na ito ang maging daan para tayo ay ma-access ng mga kaaway natin, di ba? Kasi kapag nagdala tayo ng mga ganitong object sa bahay natin, ito ay may mga naka-attach na evil spirit dito, kasi nga demonic items nga siya. Ito ang magpapahirap sa atin, ito ang magpapahamak sa atin, no? Gusto nyo ba yon na
mawawalan kayo ng peace of mind, magkaroon kayo ng anxiety, magkaroon kayo ng mga nightmare sa gabi, ma-oppress kayo, 'di ba? Dapat ito pakaiwasan natin, no? Kasi kapag pinasok natin sa tahanan natin ito, parang tayo na mismo ang nagbukas ng pintuan natin para sa demons, para maka-access sila sa buhay natin, para makapasok sila sa buhay natin, no? Para makapasok sila sa tahanan natin, 'di ba? Kaya kung itong mga items na ito na binanggit ko, nasa loob ng tahanan ninyo ngayon, panahon na para yan ay pakawalan ninyo, itapon na ninyo yan o di kaya sunugin ninyo dahil yan ay demonic na mga objects yan na yan ay contrary sa kalooban ng Diyos sa atin, lalo na kung tayo ay Christian, no? Pakawalan ninyo na yan guys, no? Kasi yan pa ang magpapahamak sa inyo, yan pa ang makakasira sa inyo bilang Christians, no? Tulad na nakasaad dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Diba? Nakasaad nga dito na hindi nga pwedeng hatiin natin yung loyalty natin. Kung tayo man, nagsiserve tayo kay God, mag-focus lang tayo kay God. Huwag nating hatiin yung loyalty natin kay God doon sa demons kasi hindi nga pwedeng hatiin. Kailangan maging faithful tayo doon sa iisang siniserve natin kasi nga hindi sila magkatugma, magkasalungat sila, kumbaga incompatible sila kasi magkaaway sila, 'di ba? Magkaiba ng kingdom, magkaaway, kaya hindi pwedeng ang pananampalataya natin ay hatiin natin sa dalawa. Kailangan natin pumili ng isa, 'di ba? Ang loyalty natin ay ibigay lang natin kay God lang lahat. Ibigay natin yung buong katapatan natin, yung buong pananampalataya natin sa Diyos. Mag-focus tayo sa Kanya. Huwag na tayong mag-entertain ng mga demonic na gawain kasi yan nga ay contrary nga sa salita ng Diyos, 'di ba? Salungat yan sa kautusan ng Diyos sa atin. So dapat ito ay pakaiwasan natin kung ayaw natin na magkasala tayo sa Diyos, no? So, sana may natutunan kayo sa akin sa araw na to guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!